Alam ko pong marami sa inyo ay napanood kanina ang mainit na sagutan ni Senador Kiko Pangilinan at ni Alan Cayetano. Ang masasabi ko, nakakasuka itong si Cayetano. Alam ko napanood nyo, masusuka kayo mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Talagang garapal ang pagka-pro-China nito ni Cayetano, mga kabunyog, mga kababayan. Sa bagay, hindi lang naman si Cayetano yan. Lahat ng mga pro-Duterte na senador, sila Marcoleta, sila Padilla, sila Amy Marcos, talagang mga garapal na grabe ang pagka mga ano ito. Parang mga, ewan ko, bayad ba ito ng mga, ewan ko, parang bayad yata ito ng China. Parang ginastusan yata ito ng China sa eleksyon. O baka sa susunod na naman ng mga elections, pinangakuan sila ng China, nagagastusan na naman. Kasi hindi na Pilipino kung magsalita, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi na. Grabe na ang ano ng mga ito, mga kabunyog, mga kababayan. Pakikita nyo naman. Mamaya ipapakita ko sa inyo. At makikita nyo, grabe ang kasinungalingan ni Cayetano. Nagkukunwari lang siya, may mga sinasabi siya, hindi ako pro-China. Sabi niya, ako'y pro-Filipino. Kaya lang sabi niya, kailangan daw, maging tayo, professional. Ang tinutukoy niya, si Commodore J. Tariela daw kasi, pagsalita ng Coast Guard, binastos daw kasi yung presidente ng China. Bakit daw kasi naglabas ng caricature ng presidente ng China? Mali daw yung ginawa na yun ni Commodore J. Tariela. Kaya kung maglalabas daw ng statement ang Senado, dapat pag-aralan daw ng mabuti. Huwag madaliin. Alam nyo, mga kabunyog, yung mga sinasabi ni Cayetano, hindi naman daw totoo na siya'y pro-China. Pro-Filipino daw siya. Mahal niya rin daw ang Pilipinas at ipinaglalaban niya ang interes ng Pilipinas. Pero habang nagsasalita siya, makikita mo hindi. Kasinungalingan yung sinasabi niyang tinataguyod niya ang interes ng Pilipinas. Hindi, mga kabunyog, mga kababayan. 5 yan eh. So anyway, sige, let's stop there. But the point I want to make, Mr. President, is kailangan natin magkaisa sa issue na to. Atin to. And some want to make it a political issue. Sila pro-China, kami anti. Hindi po. Pare-pareho tayong pro-Philippines. Pero may mga detalye na kailangan pag-usapan natin ng gusto. So I'll go straight to the resolution unless you wanna just react. Yeah. To the resolution, Mr. President, is it correct that ang pinagmulan nito ay yung presentation ni Commodore Tariela na may depiction in caricature or whatever the right name is of President Xi sa presentation niya? Ito ba yung pinagmulan nito? Hindi naman, di ba? Even before that. Yeah. I think that may be one of the issues raised, but I don't think it began with that, Mr. President. No, Mr. President, because bago po yung yung Chinese ambassador eh. So, all the disputes with the former ambassador, kung meron man, was covered by the 19th Congress eh. Kompleto naman tayo ng resolution eh. So, lumala ito nung nagkaroon ng caricature regarding the president of China. So, asan yung side by side? Pakita mo. So, siguro ito question ko. Let's, with your permission, Mr. President, Senator Pangilinan, let's focus on Commodore Tariela muna, no? Let me state this for the record muna, ha? I don't doubt his patriotism. I don't doubt his contribution to the cause. At lahat ng ginawa niya na opisyal at tama, wala akong problema. Okay. This is one picture. Pero nasaan yung picture ni Presidente na nung sa ASEAN ba yun? O sa APEC? Hindi, yung nilapitan niya bigla si President Xi. Meron ka nun, di ba? Ito muna. Ano sa dalawa ang opisyal ng Pilipinas? Yung mag-usap tayo, magdebate, ipaglaban natin atin. Pero,
Sa simbolo ng watawat at sa simbolo ng Pangulo ng bawat bansa, cordial tayo. Or ang official ba natin ay umikot tayo at gumawa tayo ng mga caricature at siraan natin ang image ng presidente ng kabila? Which is our official policy? If I may just clarify, Mr. President, because the mention of the caricature. Mr. President, according to the information, the caricature came out January 14. But even before that, Mr. President, I publicly came up with a statement expressing concern about the military exercises, live military exercises undertaken by China in the Taiwan Straits. That was in December. And there, Mr. President, I was called out by the Chinese embassy spokesperson saying, reminding me that I should respect the One China policy. And so the issue of Tariela cannot be isolated, Mr. President. So, And therefore, if I answer this, it is simplifying, Mr. President, the whole resolution into Tariela's statements. No, it's not, Mr. President. Mr. President, I'll go to the One China policy later on and why you were called out. Because if you remember, the president himself was called out. Exactly, But not Mr. by the... President. No, because that's their duty. Well, and it is our duty to respond. Yes. Mr. President. Yes. Yes, it's your duty to respond. Mga kabunyog, mga kababayan, nakikita nyo, di ba? Habang nagsasalita si Cayetano, nagsasalita si Senador Kiko Pangilinan, parang nakikita mo, Chinese ambassador at saka Filipino senator ang nagdidebate, di ba? Hindi mo naman nakikita na senador na parehong Pilipinong senador ang nagdidebate. Ang nakikita mo, si Cayetano parang tagapagsalita ng China eh. Ganyan nakakasuka. Napapansin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Sinisingle out niya si Tariela. Ang ibig niyang palabasin, kaya nagkakagulo ngayon dahil sa ginawa ni Tariela. Yun daw pambabastos ni Tariela sa presidente ng China. Yun ang niya, sinisintruhan niya. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Would not have put this resolution and authored it if we felt See, Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. Ayan mga kabunyog ha. Pinag-iinitan niya talaga si Tariela. Mali daw yung ginawa ni Tariela kasi binastos daw ang presidente ng ibang bansa. Pero tingnan nyo ito ha mga kabunyog. Noong panahon ni Duterte, naging DFA secretary siya. Sabi ni Cayetano, sa international affairs, you do not mess with their flag and you do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. Kaya sabi niya, mali daw yung ginawa ni Tariela. Pero tingnan mo si Duterte. Yan. Anong sinabi ni Duterte noon? Noong siya, secretary ng Department of Foreign Affairs. Sabi ni Duterte, you, US President Barack Obama, must be respectful. Do not just throw any questions and statements. PI, mumurahin kita dyan sa forum na yan. Mr. Obama, you can go to hell. Nang panahon ba na yan? Nagalit siya sa presidente? Inadvisean niya ba ang presidente? Nakikita niyo yung pagkadublikara ni Cayetano? Ang sabi niya, bastos ang ginawa ni Tariela kasi ginawa ng caricature. Yung si Xi Jinping, hindi daw tama yun. Dapat rinirespeto daw yung mga heads ng states, ng governments, ng ibang bansa. Pero ngayon, pinakita natin, nung panahong secretary siya ng Foreign Affairs, tingnan nyo, ang mga pambabastos na ginawa ni Duterte kahit sa Santo Papa. Sa Santo Papa noon, grabe ang pangbabastos niya sa United Nations, sa European Union. Anong ginawa niya noon? Anong ginawa niya? Mayroon ba siyang noon? Yan yung problema nga sa mga tulad ni Cayetano. Akala mo,
Laging ang sinasabi niya, ginagawa ko ito hindi dahil pro-China ako. Tinutuwid ko lang ang mga bagay na mali. Hindi. Ha? Kaya kanina, hindi na nakapagpigil si Senador Pangilinan sa kanya. Oh. Ano yan mga kabunyog? Ito, tingnan nyo kanina yung nangyari. Ito. Yung isang general, hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang that bansa. is his interpretation. No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan nyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. President. We're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying Session what is is a suspended for 1 minute. complicated na international. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, wala ring nagawa yung mga senador na yan na mga pro-Duterte, na mga pro-China rin. Ha? Mas marami pa naman ang mga senador na matino. Nakalusot pa rin kanina sa Senado yan. Kaya nanindigan ang ating mga senador. Kaya salamat na lang, nagsalamat na lang at itong mga, alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, itong mga itong mga DDS na ito, tulad itong mga DDS na nakakasuka na ang mga taong ito. Imagine ninyo, grabe na ang natin sa China. Mas malala pa itong mga senador na ito. Kaya lang, yun na nga, ang problema kasi sa atin, ang mga tulad ni Cayetano, tulad nila Marcoleta, binubuto pa natin. Binubuto pa ng mga Pilipino. Yan yung kailangan nating isaayos sa bansa natin. Sa Taiwan, pag nag-i-eleksyon sa kanila, inaalam ng mga botante, sino ba dyan sa mga kandidato na yan ang pro-Taiwan? Sino ang pro-China? Kapag pro-China ka, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo. Dito lang sa atin, marami ang mga naluloko. Marami ang mga kababayan natin ang naluloko. Ako nakapunta na ako. Kasama ako sa paglalayag noong May 2024. Yung atin ito koalisyon, kasama kami sa Bunyog. Naglayag kami doon. Ako mismo, sumama ako sa paglalayag doon. Inabot kami ng 2 araw papunta ng Scarborough Shoal. Siguro hindi nyo pa ako napapanood noon. At nakita ko ang yaman ng dagat natin doon. Alam niyo, pagdating namin doon sa malapit na mga na lang kami, 50 nautical miles. 50 nautical miles doon sa Scarborough Shoal, sa Baho de Masinloc. Kami, nung gabi na, nagpahinga kami, tumigil na yung aming mga motor sa dagat. Nagtapo ng net yung mga mangingisda na kasama namin. Alam niyo kung kinaumagahan, paghila ng net, punong-puno ng isda. Ganun kayaman ang ating mga karagatan na yan. Kaya tama lang na ipaglaban natin yan, mga kabunyog. Ang nakakalungkot, napakarami tayong kababayan na mga lumalabas, mga pro-China pa. Ang malala nito, mga senador pa man din ng Pilipinas. At malala pa nito, nung panahon ng Hapon, yung mga nagpapagamit sa Japan, nagtatalukbong ng bayong, nahihiya. Itong mga ito walang hiya. Kaya nga nakakasuka na, mga kabunyog, mga kababayan. Nakakasuka. Kaya sa totoo lang, sana itong eleksyon sa 2028, pumili tayo ng mga senador, pumili tayo ng presidente ng Pilipinas na makabayan, ipaglalaban ang ating bayan. Hindi tulad nito. Ito si Cayetano, kunwari pa, hindi naman daw talaga sila pro-China, sila nila Marcoleta. O si Marcoleta, anong sinasabi? Hindi naman daw siya nagsabing i-give up ang Kalayaan Island Group. Sinong nagsabing hindi siya nagsabi? Samantalang napakalinaw, sinabi niya talaga. Bakit hindi na lang daw natin i-give up ang Kalayaan Island Group? Tapos ngayon, dahil nasusukol siya, nagdi-deny si Marcoleta. Hindi naman daw niya sinabi yun.
Oh, ang malungkot dito, mga senador ito eh. Senador ng bansa natin. Tapos ganyan. At tingnan nyo, pinakita ko sa inyo, nagsasalita si Cayetano, habang kung papakinggan mo siya, kung papanoorin mo, parang hindi senador ng Pilipinas eh. Hindi senador ng Pilipinas. Spokesperson ng China. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, grabe itong nangyayari sa bansa natin. Kaya lang napakabait natin eh. Sa ibang bansa, yung mga dinadaanan nila yan. Kapag mga dayuhan, ayaw na nila sa dayuhan, sinasaktan nila. May mga pinapatay nga eh. Alam nyo yan, yung sa ibang bansa, sa Europe, sa ibang sa Amerika nga. 'Di ba? Pero sa atin hindi tayo ganoon eh. Okay lang 'yun. Mabait tayo eh. Pero, bakit sinasaktan ba natin ang mga Chino? Narinig nyo ba akong nanawagan na patalsikin na ang mga Chino dito? Hindi ako ganoon. Hindi tayo ganoon. Pero, hindi naman tayo papayag na binabastos tayo at binubuli tayo ng China. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. May sinasaktan ba tayong mga Chinese dito? Hindi. Nananawagan ba ako na i-boycott na ang mga produkto ng China? Hindi. Sinasabi ko ba na itong mga Chinese ay kalaban natin? Hindi. Hindi tayo ganun. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero ang nakakasuka dito, itong mga senador natin. Itong mga senador natin. Itong mga kababayan natin na mga pro-Duterte. Wala. Pag nangyari sa atin na nanalo si Sara Duterte sa 2028, nakabalik ang Duterte, mas malala ang gagawin yan. Yung kagarapalan ni Duterte nung presidente siya, yung garapalan na pagka-pro-China, mas magiging malala pa pagdating ng 2028. Kasi magsasama-sama itong sila Marcoleta, itong sila Cayetano, si Sara Duterte. Talagang ibibenta ang bansa natin sa China, mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot. Kaya ako nung nanawagan na maglayag, kami nung May 2024, sumama ako kasi gusto ko talagang makita ano ba yung sinasabi na yan na Scarborough Shoal, Baho de Masinloc. Hindi lang namin naabot na. Hindi na lang namin naabot kasi talagang bantay sarado na ng China. Pero yung paglalayag namin na yon na inabot ng 2 araw, 100 meters lang ang distansya sa amin ng Coast Guard ng China, saka pati Navy ng China. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, saka tingnan nyo naman, ilang kilometro ang distansya ng pinag-uusapan nating bahagi na yan? 1,000 kilometers ang distansya sa China. Sa atin, ilan lang? 100 kilometers lang distansya natin. Doon pa lang. Bakit hindi natin maintindihan yung ganyan? Bakit itong mga DDS na to, senador natin, na tulad nila Cayetano, nila Marcoleta, dapat nito, pag nakikita ko yung nangyari kaninang debate ni Senador Kiko at saka ni Cayetano, masusuka ka talaga. Pero salamat na lang at nanindigan ng ating mga senador. Nailusot pa rin kanina yung resolusyon. Ibig sabihin, kahit papano, marami pa rin mga senador natin ang matino naman at naninindigan naman para sa bayan. Salamat na lang. Kung mayroon mang mga tulad nila Marcoleta, nila Cayetano, nila Aimee Marcos, nila Padilla, minorya naman talaga sila. Kaya lang, yung pagka-minorya nila, garapal. Talagang pag nagsasalita, parang hindi na mga Pilipino eh. Kahit itong mga DDS, kapag nagtatanggol sa China, imagine niyo, mas ipagtatanggol pa nila ang China kaysa kababayan natin. Doon pa lang. Anong klaseng mga tao ito? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.